Samantala, naniniwala ang DepDev na lalago pa ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ayon sa kagawaran, ito'y bunsod ng nakalinyang plano ng bansa sa ilalim ng pambansang pondo ngayong taon. Narito ang report. Positibo at optimistic si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, kasabay ng pagbangon ng kumpiyansa ng consumer at patuloy na paghina ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Appropriations Act o ang 2026 National Budget. Ayon kay Balisacan, kumpiyansa ito sa patuloy na paglago ng ekonomiya sa pagpasok ng kalahati ng taon. Dagdag pa ng kalihim, inaasahan din ang pagbabalik ng tiwala at sigla ng paggastos ng mga mamimili taliwas sa datos ng ikatlong quarter kung saan ang paggastos o pagkonsumo ay lubhang bumaba mula sa mahigit 5% hanggang 4.1%, bagay na inaasahan ding babalik ngayong taon dahil nananatiling mababa ang inflation at posibleng mas mababa pa sa target ng gobyerno. Sa buong 2025 aniya, ang inflasyon ay bumaba sa 1.7% at inaasahang magtutuloy-tuloy ngayong taon hanggang sa maabot ang target na 2 to 4% na inflation o mas mababa pa. Iginit din ni Balisacan ang pagbaba ng interest rates kasabay ng pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagpapatuloy ang rate reduction sa bansa. Samantala, iginit naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang isang disiplinado at transparent na pambansang budget ngayong taon at ipatutupad ng may integridad, vigilance at urgency upang tunay na mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Sa Senado naman, suportado ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na i-veto ang 92.5 billion pesos unprogrammed appropriations ng 2026 national budget. Bagamat tinawag ni Sotto na pinakamalinis sa kasaysayan ang 2026 GAA, tila gusto aniya ng Pangulo na ito ay squeaky clean. Binanggit din ito ang probisyon ng Senado na pumipigil o pagtangkilik sa political patronage. Pinuri naman ni House Speaker Faustino Bogie III ang pagpapatibay ng 2026 GAA bilang tunay na budget ng bayan. Kasunod nito, nangako ang liderato ng Kongreso ng zero tolerance para sa korupsyon, leakages, shortcuts at excuses. Tiniyak din ni D ang pakikisa ng Kamara sa Ekotibo upang siguraduhing maayos at napapanahon ang pagpapatupad ng budget at ang pera ng bayan ay nagagamit ng naayon sa batas, mahusay at walang katiwalian habang matatag na binabantayan ang tungkulin ng Kongreso sa konstitusyon. Sina Speaker D, SP Sotto, ES Recto at DepDev Secretary Balisacan ay kabilang sa nakibahagi sa Pangulo sa Palasyo ng Malacanang sa seremonya ng paglagda ng pambansang budget. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.